Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, Palasyo at tinapos, nako, VP Sara idinamay pa, booking ang plano. Senator Marcoleta sumabog sa galit, nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin itong Palasyo. O ito po, Malacanang di gagayahin at Senado sa drug testing ng mga opisyal. Nako, we do not need to imitate that sabi ni kasi ginawa namin yan, hindi original yan. Nako, ano ang what is the difference kung original o hindi? As long as magiging mabuti po ang kalagayan ng ating bansa kapag hindi mga bangag ang mga nandyan po sa Malacanang, di ba? Bakit kaya ayaw ng Malacanang talaga? No? Kahit anong pilit ng taong bayan, eto taong bayan na talaga lang nagsasabi nito na magpa-hair follicle test na kayo. Pero ayaw hanggang ngayon hindi nila gagawin gagayahin ang Senado. Nako po. Marami po sa mga nag-comment, sabi po dito, talagang mga bangag nga kayo. Diyan sa ito ay isang patunay or isang pag-amin na kayo ay mga bangag diyan sa Malacanang. Diba? Sabi pa nga dito kahit nga mga gwardiya pag nag-apply ka, diba? Or even not gwardiya. Lahat po siguro ng iyong pag-a-applyan ay kailangan ng drug test. Kayo na bilyones ang hinahawakan yung pera, hindi kayo magpapadrug test. Diba? Trillions ang inuutang ng administrasyong ito. Tapos simpleng drug test lang hindi magawa. Diba? Kaya pala nagiging ganito ang kinalalabasan. Diba? Kaliwat ka ng pangkukurap sa kaban ng bayan dahil nga mga bangag di ba? Kaliwat ka ng pangungutang kahit hindi alam kung saan kukunin yung ibabayad. Kaya nga mga kababayan, di ba, malaki na po ang deficit natin yung sa pagbabayad ng utang dahil hindi na po na kayang bayaran ng Pilipinas yung kanyang inuutang mga kababayan sapagkat doble-doble. Sa simpleng pagpapadrug test lang, ayaw nyo pa. Oo. Anong klaseng, ito si Bersamin, ano ito justice to di ba? Chief Justice, ba ito si Bersamin mga kababayan? Pero bakit sa simpleng drug testing, ayaw bagay, hindi naman siya ang nagdidesisyon, di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. pa rin naman. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? At eto, Speaker Martin Romualdez nagpaabot ng paghanga at pagrespeto kay First Lady Lisa Marcos. Buong respeto at paghanga mula sa amin sa malaking kapulungan ng Kongreso. Aba, yabang malaking kapulungan ng Kongreso. Pero saan ba kayo talaga galing? Sa taong bayan naman kayo galing, di ba? Dapat, anyway. What I'm trying to point out dito, bakit kaya nagpaabot ng paghanga? Pagdiriwang nito, kaarawan, yun. Yun, birthday pala ni First Lady Lisa Araneta Marcos mga kababayan. Hinangaan at respeto, no, ni Martin Romualdez, si First Lady, ang sweet naman. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasalahan din po natin itong isang representative na si Rolando Valeriano
2nd District ng Manila. Sabi niya po dito, bakit masama ang performance ng DepEd during her time ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya po dito, wag na niya idamay ang buong Kongreso para pagtakpan ang ganoong kapalpakan niya. Wala namang ganung sinabi si VP Sara. Sabi po dito sa balita, mukhang lies na naman po. Pinatutsadahan ni Manila 2nd District Rolando Valeriano si Vice President Sara Duterte kaugnay sa aligasyon sa issue ng flood control project sa bansa. Matatanda ang sinabi ni Duterte na tauhan lang din umano ng mga kongresista ang mga kontraktor ng flood control projects. Ito totoo naman. Diba? Yun din po ang sinasabi ni Senator Ping Lacson at ni Mayor Magalong na siyang may mga ebidensya, no? Patungkol po dyan sa flood control project. Bakit ka naman magagalit? Diba? Valeriano, kung wala kang eto ano na sila? Eto ang napansin niya. Pansin niyo po ba mga kabayan? Instead na magalit po sila dito po sa mga kasamahan nila na mga kontraktor, diba? Or yung mga kamag-anak, kakilala ng mga kontraktor, binabaliktad nila ngayon ang sitwasyon. Kasi parang ang gusto pa nilang palabasin dito mga kabayan, si VP Sara ang may kasalanan. Naku naman talaga Kitang-kita talaga kung gaano kayo ka-desperate, no? Na matanggal talaga or ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Isipin mo yun mga kaubayan, sila na nga ang may kasalanan, ipapasa pa sa iba. Bakit hindi nyo nalang imbestigahan? Bakit hindi nyo nalang usigin yung mga kasamahan ninyo sa Kongreso na involved sa flood control project? Bakit kailangan nyo pa i-divert yung issue patungkol dyan doon, patungo naman kay Vice President Sara Duterte? Ay nako, bistado na ang mga plano ninyo. Hindi na uubra yan sa taong bayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto pala ang distribution ng flood infrastructure budget. So, sabi po dito, infrastructure budget, 30% Big Six kickback. Nako, 10% sa contractor, 5% sa district congressman, 5% sa implementing agency, DPWH, 5% sa others at 45% naman ang actual project. Nako, ibiruin nyo mga kabayan, 65% ang budget ng infra projects na pupunta lang kina Romualdez. Nako. Sino kaya itong Big Six na ito? Pinangalanan po dito ang Big Six at ito po ang kanilang mga pangalan. Number 1 sa Big Six na yan, si House Speaker Martin Romualdez. Number 2, Senior Deputy Speaker Quezon City, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez. Number 3 naman po sa Big Six, former House Appropriation Committee Chairman and ako Bicol Party List Representative Saldico. Number 4, former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. At ang panglima naman po sa Big Six mga kabayan ay walang iba kundi si former Majority Leader Manix Dalipi. Maiingay ang mga ito. Oo. At ang pang-anim naman po ang last ng Big Six, CWS Party List Representative Edwin Garjola. Ayan mga kababayan, sila po ang Big Six. Nako. Kaya pala maiingay itong si David J.J. Suarez, no? At itong si Dong Gonzales, palagi po, Manix Dalipi, palagi po nating nakikita yan sa mga social media na, halos hindi na matulog sa kaka-criticize kay Vice President Sara Duterte. Diba? Bawat may isyong puputok, dinadivert agad nila patungo kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman pala, kayo pala itong Big Six na ito. Tandaan niyo po ang Big Six na yan mga kaubayan. At eto,
Pasadahan din po natin ito, Senator Rodante Marcoleta sumabog sa galit dahil po dito, sabi po niya dito ay importante na mapatunayan natin sapagkat yan naman ang hinihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin ay may mangyayari. Tama dahil noong mga nakaraang puro lang talaga hearing. Wala namang nangyari, wala namang nakulong. Sana ngayon ay may makulong na. Sabi po dito ni Senator Rodante Marcoleta, nasuya na ang mamamayan na puro na lang pagdinig, wala namang naipapakita na mananagot. Lalong-lalo na yung napaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Correct. Palakpakan po natin. Lahat ng pagdinig na gagawin natin may mangyayari. Thank you. Sana nga po ay may maparusahan, maeksampulan at hindi na gayahin, hindi na po gayahin ng ibang mga politiko. Alright, agree po ba kayo dyan dito sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta? Nako, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kabayan at ito. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Social media ang di umani balitang. Kaysa dungisan ninyo ang pangalan ko, magbibitiw na lang ako sa pwesto. Kinulantang ni Prosecutor Judge Jimmy Santiago ang marami sa ating mga kababayan matapos itong opisyal na magbitiw bilang director ng National Bureau of Investigation NBI matapos ang propaganda laban sa kanya. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umani ng samot-saring batigo sa ringing balitang ito kung saan ay nabuo ang ilang mga kwento at di mo rin mga teorya ang posibleng ang ilang mga matataas na tao ang posibleng nasa likod kung bakit nag-resign si Santiago sa kanyang pwesto. Idinawit ang pangalan ni na First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ani ay posibleng nasa likod daw ng orchestrated move para alisin si Santiago bilang director ng NBI. Dahil dito ay isang teorya ng isa sa ating mga kababayan ang pinuputati ngayon at nag-viral sa mundo ng social media na ipinahagi ang kanyang opinion sa posibleng rason kung bakit biglang nagbitiw sa pwesto ni Jimmy Santiago. Ayon sa kanya, hindi daw malayong may kinalaman ito sa mga kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte Carpio sa National Bureau of Investigation matapos daw ang pagbantaan ng buhay ng Pangulo, unang ginang at maging ang liderato ng Kongreso na walang iba kundi si Martin Romualdez. Hindi na kasi daw nagugustuhan ng ilang mga matataas na tao ang di umano'y performance ni Santiago or di umano'y ang pagpagulong ng kaso laban sa Vice Presidente dahil tila hindi daw naaalay sa gusto ng mga makapangyarihang taong ito ang naging resulta ng investigasyon, kaya naman ay minabuting tanggalan o gumawa sila ng dahilan para magkusang mag-resign si Santiago bilang director ng NBI. Ay pa sa naging controversial na isa sa ating mga kababayan, hindi daw kasi basta-basta mababaliktad ng mga taong nantitrip sa pamahalaan sa kung ano ang katotohanan. Ayon pa sa kanila, hindi daw kasi mapapatunayan ng NBI na may pagkakasala si Vice President Sara Duterte sa nasabing threat dahil unang nakaranas sa pambabanta sa kanyang buhay ang nasabing Vice Presidente mismo. Sa katunayan, isinapubliko ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y na-encounter nito kung saan isang presidential security at galing mismo sa Office of the President ang sinubukan siyang gurgurin. Ngunit nabigo ito. Isa raw ito sa mga matibay na ebidensya ni Vice President Sara Duterte sa kanya naging pagtatangka sa buhay ng tatlo na di umano'y unang nagbanta di umano sa kanyang buhay. Huwag na daw maglokohan ng sambayan ng Pilipino. Alam daw nila na talagang lintik o talagang tinik sa buhay ng mga ganid na politiko si Vice President Sara dahil kahit anong gawin daw ng mga ito, gumastos man ng bilyong-bilyong piso, tila hindi pa rin sila ang gusto ng marami sa ating mga Pilipino. Matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon
mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, si Director Jamie Santiago na lang ang natitirang pati ng opisyal ng Marcos administration. Dapat nga siya ang pwedeng maging ombudsman dahil very qualified siya dito. Hindi siya politiko at galing siya sa judiciary. Sayang ka sir, napaupo ka sa admin na ito. Namansahan ka yung pangalan mo kasi ang NBI, mataas yung dignidad ng NBI. Kaso mapasok nga mga walang kwentang mga tao sa NBI. Tinampahan mo ng kaso si Vice President pero bumawi ka naman sir. Huwag mo lang pagtakpan ang admin na ito kasi kitang-kita na ang kawalang hiyaan ng admin na ito. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.